Isang senior citizen naman ang nasawi matapos maguhuan ng lupa o dahil sa landslide sa Bontoc Mountain Province. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bontoc Mountain Province, isang insidente ng pagguho ng lupang kumitil sa buhay na isang senior citizen sa Barangay Canyaw, Bontoc Mountain Province kahapon. Nakilalang biktima na si Antonio Ngunay Mara, 61 at nakatira sa Humad, Fangkag, Barangay Canyaw. Patungo umano ang biktima sa kanyang sinasaka sa Fangkag nang mangyari ang pagguho ng lupa na tumulak sa kanya sa ilog. Mabilis na nagresponde ang mga residente malapit sa lugar at nakuha ang katawan ng senior citizen. Sa isinagawang postmortem examination, natuklasan ng sanhi na pagkamatay ni Ginoong Mara ay dahil sa matinding sugat sa ulo matapos mahulog sa tinatayang 60 hanggang 80 metrong bangin ng tama ng pagguho ng lupa. Kaugnay nito, tinayak ni Bontoc Mayor Jerome Tiagsan Tudlong Jr. na magpapatupad ng safety measures sa mga erosion-prone areas na layong madangan na muling mangyari ang katulad na insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Kalabuso sa kulungan ng isang lalaki na nakuha ng baril sa TF Davao Sirawan Checkpoint, Turil District, Davao City. Pasado alas 10:30 ng gabi, ang narestong suspek na kilalang si alias Aladin ng 55 anyos, nakatira sa Barangay Tambler, General Santos City. Batay sa report, sakay ng isang SUV ang suspek. Pagdating sa inspection area, nakita sa kaprisan ng baril na tinapakan ng suspek, ngunit lumutang ang handle nito. Ang baril ay isang kalibre 45 na may isang magazine, may 8 bala, habang nakumpiska rin mula sa suspek ang isa pang magazine at 15 ang bala. Wala napakitang legal na dokumento ang suspek sa pagdadala ng baril. Samantala sa sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms ang naarestong suspek. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalabusong dalawang lalaki na humablot sa islingbag ng biktima na si Joban Paran, 55 anyos, tricycle driver, residente ng Barangay Poblacion Norte, Santa Barbara. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, naganap ang pangyayari sa poblasyon kung saan ay nagbenta ng kambing ang biktima sa halagang 15,000 piso at nang papasakay ito sa kanyang tricycle, biglang sumulpot ang mga suspek na sakay ng motorsiklo at hinablot ang kanyang bag. Saka tumakas. Tiyempo namang duman ng dalawang pulis na nagpapatrolya at humingi ng tulong ang biktima na agad ay hinabol ang mga suspek at nang masukol. Nabawi sa mga ito ang bag ni Montemayor at nakumpiska sa kanila ang tag-isang kaliber 38 na baril na walang kaukulang papeles. Kinilala mga suspek na sila Jerry Kabugaw, 42 anyos, ng Barangay MacArthur, at Larry Quintas, 38 anyos, residente ng Barangay Ensoriano, Kapwa sa San Carlos City. Sa ngayon ay inihahanda ng mga investigador ang kaukulang kaso laban sa mga suspek na nasa kustudiya ngayon ng Santa Barbara Police. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpakayag ng pagtulong ang National Amnesty Commission sa mga former rebels na ngayon ay tinatawag ng mga peace builders dito sa lalawigan ng Northern Samar upang sila makakuha ng amnesty program. Sa report mula sa Provincial Government ng Northern Samar, nagpahayag mismo ang National Amnesty Commission sa amnesty application sa nasabing mga peace builders sa lalawigan. Nagkaroon ng talakayan sa nasabing mga IFR, kasama nito ang mga kasundaluhan kung saan nagpaabot ang katanungan ng nasabing mga IFR sa amnesty process. Sinabi naman ni Attorney Maria Victoria Carduna, consultant ng nasabing opisina na makikipag-ugnayan ang kanilang opisina sa provincial government para sa nasabing amnesty application process. Nakatakdang bumalik ang nasabing grupo sa lalawigan upang iproseso ay discuss kung paano ang pag-apply at ang mga kinakailangan nito. Siniguro naman na nasabing opisina na magiging maayos ang proseso na masiguro na tamang tao ang mabibigyan nitong amnesty program. Sakop nito ang mga former members ng political groups kasamang CPP, NPA, NDF. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.